Matapos ang labing-anim na araw na iligal na pagkubkob ng mga pulis sa KOJC Religious Compound, alamin natin ang huling kaganapan sa unang araw ng kalayaan ng lugar mula sa kamay ng mga mapang-abusong otoridad ng pamahalaan. Live mula sa Davao City, si Paul Montibon. Paul. Troy, magandang gabi sa inyo dyan sa Maynila at mula dito sa Davao City Central Headquarters ay matapos nga nating maipakita sa buong mundo ang tibay, tatag, pagkakaisa ng dalangin, dasal at pananampalataya at nakita yan sa buong mundo. Ngayon naman Troy ay unti-unti nang bumabalik sa normal dito sa loob ng KOJC Compound Central Headquarters dito sa Davao City at maging sa iba pa ng mga KOJC compounds dito sa Davao. At ngayon nga, mula kaninang umaga hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang bayanihan na ginagawa ng kapatiran natin para tuluyan ng malinis at maibalik sa dating ganda ang lugar na ito matapos na balutin ng kaguluhan, matapos na balutin ng takot, matapos na marumihan, matapos na balutin ng kadiliman at kasamaan sa panguna ng gobyerno natin ay heto, unti-unti na tayong bumabangon at ibinabalik na natin ang dating sigla ng KOJC. Walang sinayang na panahon ang mga taga-KOJC para magbayanihan sa paglilinis sa loob at labas ng KOJC compound. Ito matapos ang 16 na araw na iligal na pagkubkub, panghihimasok at paninirahan ng hubigit kumulang 5,000 pulis sa itinuturing na banal na dako ng The Kingdom of Jesus Christ. Mula sa labas ng compound, entrance ng gate, sa loob at labas ng kingdom hanggang sa hangar, tulong-tulong ang mga misyonaryo ng KOJC sa paglilinis sa mga iniwang bakas, masangsang na amoy at mga dumi ng mga kapulisang sangkot sa 16-day siege sa KOJC. Pero kapansin-pansin at kakaiba nga talaga ang pamunuan ng KOJC. Sa kabila ng mga pinagdaanang kapagsubukan, nagagawa pa rin ng mga ito na ngumiti, tumawa at maging kalmado sa lahat ng bagay. Tila sinanay na rin ang mga ito sa iba't ibang unos at hagupit ng panahon, bagay na naipakita nito ang tatag, tibay at pananampalataya sa Ama mula sa napakalaking hamon na dumating sa buong kongregasyon. Ayan, talaga namang hindi talaga mawari yung saya at galak ng mga kapatiran natin mula dito sa Davao City, partner Troy. At yung lugar natin ngayon ay ito na yung bagong mukha, no? Unti-unting binabago na natin, nililinis na natin ang KOJC Cathedral na nauna ng kinubkob, nilusob ng Philippine National Police sa utos ng gobyerno na ito. Talaga namang kung makikita natin ngayon sa ating TV screen na hindi nga napigilan ng mga kapatiran natin na pasukin at talagang umiyak, humagulhol sa harapan ng katedral sa may pulpito para magpasalamat sa ating Amang makapangyarihan na nabawi na natin ang banal na dako na ito na kung saan for how many days, how many weeks na pinagkaitan tayo na dito magdaos ng ating pagsamba, pag-aalay ng ating dasal, pagpapasalamat sa ating Amang makapangyarihan. Pero ngayon ay unti-unti na nating nababawi, inaayos ang lahat. Bagamat makikita pa ang dapat na ayos kasi na dito ng mga bagay-bagay dito sa loob ng katedral ho natin. Makikita din natin at napansin na yan lahat, nakita na ng buong mundo na saksihan na kinordon ang lugar na ito. Pero ngayon talagang napakalaya na ng mga kapatiran natin. Malayang-malaya na tayo, partner Troy. Kakaiba yung nararamdaman ng lahat. Talagang kung hindi lang dahil sa pagtuturo ni Pastor sa atin ng pag-ibig, pagpapakumbaba at
pasensya, pag-ibig para sa lahat, ay tila nakalimutan natin ang lahat ng mga bangungot na dumaan sa ating buhay. So asahan natin sa susunod na mga araw ay baka magtuloy-tuloy na ang mga aktibidad, religious and spiritual activities natin dito sa loob ng kumpa ng katedral na ito na talaga naman nakakamiss. Ang sarap umiyak, ang sarap magbalik ng ating pasasalamat dito sa katedral na ito, Partner Troy. So sa mga susunod na mga araw ay asahan natin na magiging normal ang mga aktibidad dito sa loob ng KOJC compound. Sa ngayon, dahil napakalawak nga ng lugar na ito, ay tuloy-tuloy pa rin hanggang bukas ang bayanihan ng mga kapatiran ho natin hanggang sa mga pinakasulok. Chinecheck natin lahat ng mga basura, lahat, dahil kailangan 100% maibalik natin yung ganda, sigla ng lugar na ito, Partner Troy. Paul, matanong ko lang ha, gaano ba kalaki yung damage na naidulot ng Philippine National Police sa cathedral ng KOJC at maging sa basement na rin ng Jose Maria College? Yes, yung klase ng mga katanungan na yan, no, nasa legal na natin yan at nasa heads na natin yan, no. Pero kung para sa akin lang bilang ordinaryo na tao, natitingnan natin na kung gaano tayo nagpapahalaga sa ganitong klaseng lugar na hindi lang isang tao ang nagsakripisyo, lahat ng mga kapatiran natin, ay talagang masakit ang loob natin dahil ang daming nasira, yung pulpito, yung may mga binaklas, may mga tinuklap hanggang doon sa loob ng holding room ng ating pinakamamahal na pastor, hanggang doon sa pinakamalalim na hukay na ng mga kapulisan sa basement ay talagang damaging. Napakalaki nun, kasi ang lalim na nun. Speaking of structural integrity, maaapektuhan ang integridad ng struktura ng Jose Maria College. Talagang hindi basta-basta. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin dito, pero yung damages doon sa moral damages, yung sa trauma, yung mga maliit dito na yung mga halaman na hindi tayo basta-basta kung magpatubo at magpalaki tayo, mag-alaga ng mga halaman, ay talagang inaalagaan natin by heart, buong puso natin, dahil tinuturuan tayo ni Pastor na pahalagahan ang lahat ng mga bagay. Lahat, yung iba nagkandamata, yung iba wala ng halos nalanta, yung iba na sabi nga ng mga caretaker dito, nagtatampo, na-stress, ayaw mamulaklak ng maayos. So marami yung mga damages dito, pero doon sa extent, doon sa danyos, ang legal na natin o ang ating management ang pwedeng makapasagot dyan kung magkano ang talagang loob ng KOJC compound, Partner Troy. Okay, maraming salamat Paul Montibon sa iyong balita mula dyan sa KOJC compound sa Davao City.